i-review si superposition theorem. Pero sana I hope na alam nyo pa rin kung paano mag-solve ng superposition theorem kahit hindi siya kasama sa exam. Hindi rin kasama sa exam ang Thevenin's at saka Norton's theorem. Ano po? So, ang ating lalabas lang sa exam is Kirchhoff's mesh, nodal, at source transformation. Ano po? Sa ating type ng exam, meron tayong dalawang type ng exam. Double check ko lang. Tapos na-open ko, no? Na-present ko yung exam. Hindi tayo magkakamali dyan. Nasaan siya? Ang ating midterms. Ang ating exam is over 100 pa rin. Pero dalawa na lang yung type ng ating exam. Multiple choice siya at saka problem solving. Yung ating multiple choice ay may dalawang part. Ano po? Part A at Part B. Sa Part A natin, 2 points each lang yung ating Part A, which is more on concept siya. Ano po? Diba? For example, may given na figure. Ano po? Ano yung given na figure natin? Dito sa part ng ating figure na to, ito ba yung naka-series, parallel, y, or delta? Or halimbawa, ano yung magiging equation natin? Kapag tinignan natin yung figure na to, ano yung magiging KCL equation? Ano yung magiging KVL equation ng loop na to? Based dun sa figure na given natin. So, 2 points each po yun. Ano po? Tapos, 10 items yun, 2 points each. So, meron tayong 20 points for Part A. Sa Part B naman, meron tayong dalawang given. Dalawang given na set of question. Doon sa unang question natin is 3 items yung tanong. 3 points each, by the way, yung Part B natin, which is kailangan nyo siyang isolve. Ano po? May choices siya. May choices yung ating Part B. So, kung wala dun ulit yung ating sagot sa choices natin, so most likely ay tulad ng ginawa natin sa prelims, so you have to box your final answer, then ilalagay nyo yung sagot sa number. Ano po, instead na isulat nyo yung letter. So, same siya, 3 points siya, dalawang question siya na may mga follow-up questions. Ito naman is more on nodal analysis, if I'm not mistaken, yung part B. Nodal nga ba? Nodal at saka mesh analysis na parang problem solving na kailangan nyong ipalabas yung sagot using solution. Maikli lang naman solution dito. Ano po, sa part B. And sa test 2 natin, problem solving na tayo na walang choices. So meron tayong magbibigay dito na circuit. Ilang circuit nga ba to? 3 circuit. Isang circuit na isosolve nyo. 3 loops siya. So you have to practice na until tomorrow morning yung pagsasolve natin ng 3 loops ng mesh at saka nodal. Ano po, maghanap kayo ng mga problems sa internet, sa ating module, or kung saan man na meron tayong 3 loops. Ano po, meron tayong 3 loops na magme-mesh at saka magno-nodal analysis. So yun ay parang 23 points ata, 23 points sa mesh, 23 points sa nodal. Ayun naman ay may mga partial points. Halimbawa, for example, kukunin yung mga KVL equation ng mesh current IA, IB, IC. So yun po ay may mga points na kapag nakuha nyo na yung mga simplified equations. At may mga follow-up na hinahanap. Halimbawa, hanapin nyo yung current I2 or halimbawa yung voltage VY, VX, voltage across 10 ohms, voltage across J3, voltage across the capacitor. So yun yung mga dapat yung alamin. So madali lang naman siya kunin. So using ohms law lang. Kung siya ay resistor, I times R. Kung siya ay capacitor, I times negative JXC. Kapag siya ay inductor, I times JXL. Ano po? Sa nodal analysis, ganun din. Ano ba yung mga normal na hinahanap natin sa nodal analysis? Diba tayo ay magsisimula sa KCL equation. Sa KCL equation natin, halimbawa I1 is equal to I2 plus I3. Diba tayo ay gagamit ng node to node ng mga voltages? Which is yun yung ating isi-simplify na equation ng KCL natin at different nodes. So yun naman yung hahanapin natin for nodal analysis. At may hinahanap rin tayo specific doon. Halimbawa, voltage across the resistor, voltage across the inductor, at saka voltage across the capacitor. So, maaari lang naman doon.
So 23 points each yung nodal at saka yung mesh natin. Malaking tulong na kapag natama nyo yung mga equations na hinahanap natin or yung simplified. Kasi 5 points each yun, halimbawa tatlong equation yung nakuha natin sa mesh, tatlong equation yung nakuha natin sa nodal, ibig sabihin may 30 points sa kayo kahit hindi nyo makuha yung tamang sagot ng halimbawa voltage natin, halimbawa sala yung napalabas ng current. Ano po, ibig sabihin ang mawawala lang sa inyo is 8 points, which is yung hinahanap natin na halimbawa yung voltage across the capacitor, inductor, or current natin. And sa source transformation, meron tayong separate dyan na given na circuit. Ano po, mabilis lang naman to, pero siya ay worth 10 points. Ano po, 10 points yung ating source transformation. And ang last natin is impedance combination. Ano nga ulit yung impedance combination? So dito kayo magsi-series, parallel, or pwede tayo mag-Y delta. 9 points naman yung last problem natin. So meron tayong 4 na problem for problem solving. Ano po? So unang dalawang problem is gagamit tayo ng mesh at saka nodal. Yung sumunod na problem natin is magso-source transformation at yung last problem natin is tayo ay mag impedance combination, series parallel or Y delta combination para makuha natin yung equivalent impedance natin. So, 4 yung problem natin for problem solving. Tapos isa multiple choice, meron tayong 10 questions worth 2 points. At meron tayong 5 questions worth 3 points. Ano po, all in all, meron tayong 20 points sa part A, 15 points sa part B na multiple choice. So, 35 na yon. Tapos sa problem solving, meron tayong 23, 23. So, 46 plus 10 points, 56 plus 9 points, 65. So, 65 plus 35 all over, meron tayong 100 points. So, I hope na kahit papaano ay ma-practice nyo mag-simplify ng KCL, KVL equations natin. Ano po, ang aking i-remind sa inyo i-take note nyo na rin para alam mo yung gagawin natin bukas, wala tayong magiging denominator dapat sa ating simplified equation. Ano po, kailangan mawala yung ating denominator sa ating simplified KCL at saka KVL equations natin using mesh at saka nodal. At sa voltage natin mga hinanap or current, so naka-polar form tayo. Kapag impedance yung hinahanap, edi rectangular form naman tayo. May tanong ba tayo para sa exam bukas? So after nyon ay hindi ko muna checkan yung ating exam. Ano po, since ilan nga ba yung final natin na mag-training bukas? Kasi yung nag-yes lang ay 7. 7 nga lang ba kayo bukas? Or may hindi lang nag-poll kahapon? Kasi hindi ko pa piniprint yung pinapaprint yung inyong test paper. Kasi mangyayari yung mga hindi magte-training bukas ay iba yung exam sa Monday. Ano po? At saka hindi ko rin muna isasauli yung test paper bukas kasi hindi ko nga checkan. Ano po? Hindi kung magtanong man yung mga hindi pa nag-e-exam, pwede naman magtanong, pero mag-iiba naman yung exam. At least kahit pa paano, ang magiging ano lang naman siya is same difficulty pero iba yung mga problems na ibibigay sa inyo. Ano po, same difficulty pero iba yung problems. Nabigyan ko naman kayong lahat ngayon ng mga clues natin or yung mga dapat alamin sa ating exam. Yung nga, ay di pagkuha ng equation natin ng KCL, KVL, pag-determine ng mga combination natin na makikita sa mga figures natin. Paano ba si series, paano ba si parallel, paano ba si Y delta natin sa multiple choice. Ano po? And don't be confused dun sa ating mga magiging equation. Tingnan yung maigi yung mga given nating signs kasi most likely yung mga lalabas ng mga choices natin is ang pinagkaiba lang niya is mga sign natin. Halimbawa, may equation tayo I1 plus I2 plus I3 yung tamang sagot is equal to 0. May choices dyan na I1 plus I2 minus I3. Meron ding I1 minus I2 plus I3. So, yun yung magiging mga differences natin sa choices. Medyo nakakalito yung iba dito. Ano po, kasi meron tayong mga kasama dito mga inductor at capacitor. So, kapag inductor, tatandaan nyo, JXL tayo.
positive JXL. Kapag capacitor naman is negative JXL. At most likely, meron din ako sa mga choices dito na tama yung sagot. Pero, sinimplify ko na yung negative JXC. Diba, meron tayong capacitor, negative JXC. Kasi ang ating current is positive. So, ang nangyari, inilabas ko na yung negative doon sa JXC. Ang nangyari is negative IJXC. Alam mo, negative I2 JXC. Nawala na yung negative sa loob. So, tingnan nyo maigi yung magiging choices natin. So, 7 pa rin yung nakavote. Tamang 7 lang ba yun? Kasi para pag ako nagpa-print ng test paper is 38 lang yung aking ipapaprint. Para hindi naman sayang yung 7. Kasi ibahin ko nga yung exam. And, ang ating nga palang i-collect dito is kindly collect tomorrow po sino nga to? Si Miss Faith. Magkano nga yun? Ilang pages pala itong nagawa kong exam? 11 pages. So, double check ko lang yung price list. Pag 11 pages ay 17 pesos. Kindly collect 17 pesos, Faith, tomorrow. Noted po, sir. Tapos, sino yung nakataas ng kamay? Nahabol lang attendance ba yun? May hahabol ng attendance si Sanchez. Yes, Princess. Ano naman, Princess? Ang Sir, ating question. tanong ko lang po. Ano po yan? Sir, tatanong ko lang po kung ganun pa rin po yung aaralin namin. Yung mesh, Kirchhoffs, and ano po. Ayun, sa mga may training bukas, yun pa rin. Ibahin ko lang yung mga given natin at saka yung given. Okay po, Most sir. likely Thank ay you po. magkamukha. Siguro kamukha yung ating circuit, pero iba yung mga given sa inyong mga values. Kasi doon din naman magkakatalo sa mga magiging final equation nyo eh. Kung tama yung naging simplified equation nyo. May question pa ba tayo? And baka by bukas is after ng exam is uwian na. Tapos sa Monday ay baka hindi ko na rin i-review sa inyo ang ating magiging solution. Ipo-provide ko na lang yung naging solution. May answer key na lang ako. I-upload ko na lang siya. Tapos by Monday, isasauli ko yung mga test papers nung mga nag-exam ng Sabado. Ay, hindi pala. Sa Sabado na lang next week o sasauli lahat para kahit papaano kasi ang mag-exam na nagte-training ng Bosch bukas ay Monday ng hapon pa mag-e-exam or pwedeng mangyari is maaga yung dismissal natin. Let's say for example is 'di ba 7 to 1 tayo. Baka 7 to 10:30 is labas na tayo. At 10:30 is labas na tayo ng Monday. Then 10:30 to 1 p.m. ay exam ng nagte-training. Para makauwi din ako ng maaga. Baka kasi nag-uulanan pa rin yun eh. At least kahit pa paano makauwi ako ng maaga sa bahay. Yes, Maureen. Sir, pwede pong paulit nung about po sa source transformation? Alin pa nung paulit? Yun pong clue. Hindi, ang clue lang naman doon is madali na naman yung source transformation. Siguro siya ay 3 loops. Then isi-simplify nyo lang naman siya. Huwag nyo kakalimutan yung mga sign convention natin. Kapag positive, drawing ko lang siya. Sample lang tayo ng drawing. Huwag po ako confuse baka may magkamali sa inyo. Nasa yung folder ko naman. Hindi pa pala naka-open sa laptop. Ay, sa iPod yun. G-class, wait lang po ha. Let's say for example, meron tayo dito ang nipis naman. Kasi nipis ang kilay ni sir.
manipis ang kilay niya. Hindi ano. Manipis pa din. Halimbawa, meron tayo ditong positive, negative na voltage source. Tapos meron tayo ditong Z1. Ano po? So, paano natin siya i-convert into parallel? Into a current source. So, ipaparallel lang natin siya. Magkakaroon tayo dito ng current na pataas or pababa. So, lagi niyong tatandaan kapag positive, negative siya, pataas po yung magiging current po natin. Ito po yung magiging IS natin na makukuha natin yung IS using ES divided by Z1. And i-retain lang natin yung ating Z1 dito. At kapag naman siya ay baliktad naman, ito naman ay negative, positive, Z1, kapag inilipat natin siya into current source, bababa naman siya. Ano po? Magkakaroon naman tayo ditong Z1 at meron tayo ditong IS na pababa. Yun yung wag niyong kakalimutan. Most likely, baka yung ating exam bukas, hindi ko naman sinabing nakababa siya, ano po, or negative positive siya. Hindi ko sinasabi. May chances lang. Ano po, or halimbawa, sa exam natin is, halimbawa, nag-come up kayo sa finalized natin na equation. Halimbawa, siya isang series circuit na lang, or isang series circuit. Meron tayo dito ng palabas na negative, positive. Ito yung Z total natin. Tapos meron kayo ditong napalabas na positive, negative. So, paano nyo kukunin yung current natin diyan? So, paano natin kukunin? Hindi magki-KVL lang kayo diyan. So, halimbawa ito yung VS1, ito yung VS2. So, meron tayo ditong VS1 minus ZT minus diba, ito yung I total. I total natin times ang ating ZT. Tapos, since ito ay KVL, magma-minus tayo dito kasi lalabasan niya ay negative VS. Baka kasi yung mangyari sa inyo is hindi nyo pinansin yung ating sign natin ng ating positive negative ng voltage source. Hindi nyo napansin na yun pala, tulad nyo. Kapag KVL, di ba mapapansin natin ang current natin is papasok ng positive, lalabas siya ng negative. Kaya yung ating VS1 dyan is negative VS1 minus IT ZT minus VS2 is equal to 0. Huwag nyo kakalimutan yung mga sign natin dito. Kaya kapag kayo nag-convert ng ating voltage source to current source, lagi nyong i-indicate kung saan yung direction ng ating current. Kung pataas ba siya or pababa. At kung ganyan din naman, alam mo ito yung given natin. Let's say for example, ganito yung given natin sa Props exam. Ito yung mangyayari dyan is take note nyo, ang ating laging lalabasan yan is positive, negative yung ating papasukan. Ano po, baka kayo magkamali, ang nilagay nyo is negative, positive instead na positive, negative. Okay ba tayo doon? Ayun naman yung gagawin nyo lang naman sa source transformation is isi-simplify nyo yung ating circuit into one loop lang. Ano po, into one loop. Kapag napalabas yung one loop, pwede nyo na makuha kung anong hinahanap sa problem. Yes, Ryan, adapt. Andre, adapt. Ano yung tanong natin? Habol po sa attendance. Habol. Si Sir, Aaron ako din Ace. po. Sino yun? Anong problema ng Aaron Ace? Habol din po sa attendance. Okay. Sino yun? Ano to? Mark Ant. Sino yung Mark Ant? Sir, ako rin po. Habol Si sa Albanada. attendance. How about si Rich LC? Anong apelido nito? Hindi pa suki. Sino pa nga habol? Rizal. Ngayon lang natin aalaw kasi tayo ay nauulan. Nag-uulan na at baka mabagal yung internet connection nyo. Baka naka-cellphone, walang kuryente. Naka-data lang. Sino pa nga habol? Sir dyan po sa source transpo, naka-ano pong form ang sagot dyan ng impedance. Kapag impedance yung hinahanap natin is rectangular, pero yung sa exam naman na yung hinahanap is voltage across no sa specific na
resistor or capacitor or inductor. Ano po? Halimbawa is meron tayong circuit, halimbawa ito yung circuit natin. Meron tayong circuit ito, positive, negative. Kasi meron tayong resistor, meron tayo ditong capacitor. Tapos meron tayo ditong ito yung positive, negative din. Meron tayo ditong inductor. Kasi meron tayo ditong resistor. Halimbawa, ganyan. Ang halimbawa, hinahanap dito yung Vx natin dito. Yan. So, edi sisimplify nyo lang siya na mariretain natin yung Vx natin dito sa taas. Ano po? Mga ganong scenario. Hindi kailangan nyo muna kunin yung current na dadaan dito sa resistor na to. Hindi ganito yung mismong circuit natin na sample lang. Or let's say for example is nakaganito siya. Yan. Meron tayo ditong voltage source, may current source tayo dito. Meron tayo ditong resistor, meron tayo ditong resistor, inductor, capacitor. Yan, mga ganyan yung mga possibilities natin na kukunin natin sa exam. Ano po? Halimbawa, kukunin natin dito yung voltage natin across this inductor. Ganyan yung ating mangyayari. E di ang mangyayari, kailangan nyo siya mag-come up na yung inyong magiging circuits. Meron tayo dito. Sa napalabas yung voltage source. Meron na lang kayo ditong inductor. Tapos, yan. Meron kayo ditong Z total. Kasi narito yung inductor nyo. Tapos meron tayo ditong resistor, sample lang. Ano po? Na ganyan circuit. Possibility. Ano po? Or halimbawa nga kanina, nasa yung problem natin ganito. Halimbawa, itong ganito, may dalawa tayong voltage source. Iba ang ginagawa natin kapag may dalawang voltage source ay pinag-a-add natin. Pwede natin siyang gawing isa na lamang. Meron tayo ditong voltage source na or positive, negative. At narito yung ating impedance dito na load. Halimbawa, ito yung ZL natin. So, ano mangyayari dito is pag-a-add din natin to. Since meron tayo dito positive, negative, halimbawa yung voltage source natin dito is 20 volts. Dito is 15 volts. So, meron tayo ditong negative 20 volts plus 15 volts, which is meron tayo dyan mapapalabas na negative 20 volts plus 15 volts ay equal siya sa negative 5 volts. Kaya mangyayari dyan is meron tayo ditong bilog na negative positive, which is meron tayo ditong 5 volts. Hindi makukuha nyo dito yung current natin, which is halimbawa yung kinukuha natin dito yung Vx natin dito. So meron tayo ditong Vx ay equal siya sa I times Zn. Ganyan yung mga scenario natin for the source transformation. Do you have any other question? Sa mesh naman ay madali na naman si mesh. Ang magiging problem nyo lang naman sa mesh ay lagi nyo titingnan dapat yung ating mga sign natin, sign convention. Pwede nyo gawin yung turo sa inyo ni Sir Dean, halimbawa is kapag sumabay is positive, kapag hindi sumabay is negative. Parehas lang naman din yung mapapalabas natin. Ano po, yun lang ang mapapalabas is negative, halimbawa lahat ng equation is naka-negative, sa amin is positive. Ano po, pero equal pa rin naman yung equation natin. Ano po. Kasi kapag divide naman yung equation nyo by negative 1, yung mapapalabas yung value is katulad yung amin. Sir, kami ka po maglalagay ng flow ng current. Doon sa problem natin sa exam, double check. Problem naman natin sa exam ay para pare-parehas tayo ng magiging answer. Wait lang, double check. Para pare-parehas tayo ng magiging answer, ang inilagay ko sa exam ay meron na siyang, yung mesh at saka yung nodal ay meron na siyang branch currents. Ano pa? Para tayo hindi magkagulo sa mga final answer ng ating mga KCL equations. Sir, yung 3 questions po sa test 2, 23 points each. Hindi, yung ating 2 questions. Dalawang questions natin sa problem solving is 23 points. 10 points yung isa ay 9 points. Dalawang 23, isang 10, isang 9. Ano po, tapos 35 points yung multiple choice. Sir, ano nga po maliban sa current na naka-polar form? Sir, tayo lang.
Absorb ko lang. Sir, ano nga po, maliban sa current, naka-polar form. Maliban sa current, kapag sinabi maliban ay except sa current, ano, ha? Wait lang. Anong, paki-explain, medyo naglalag yung utak ko. Siguro ay ako isang inductive load. Naglalag kasi yung aking utak. Ano nga po maliban sa current na naka-polar form? Or Ano? bukod sa current, ano pa yung naka-polar form? Ayun po, tama po. Bukod po Yan. sa current. Bukod? Same ba ang bukod sa maliban? Same ba yun? Okay. Yan. Ibig sabihin ng voltage natin. Voltage natin sa current ay naka-polar, impedance natin ay naka-rectangular. Pero parang i-scan na nga natin para tayo hindi mahirapan sa buhay. May hinanap ba ako dito ng rectangular? Ang hinanapan lang natin ng rectangular ay yung sa equivalent impedance. Ano po? Equivalent impedance natin sa impedance combination. E di yun lang yung magiging rectangular form nyo. Nakukuha ba? Yun lang yung magiging rectangular form nyo yung last problem natin. Pero yung the rest natin is lahat nakapolar yung magiging final answer natin for the voltage or current natin na values. Tapos yung multiple choice naman ay karamihan ay lahat naka-polar form yung ating mga voltage or current value. Hindi kailangan nyo mapalabas na naka-polar yung inyong mga sagot. May questions pa ba tayo? Minutes of the meeting tayo, Mary Angeli. Tapos pa-post na lang yung ating naging discussion sa GC. Para sa mga hindi naka-attend ngayon or mabagal yung internet connection. Sir, dyan po, sana okay na pala. May mga tanong pa po ba tayo? And by the way, ay wala nga palang plus na midterms. Sa prelims na natin na-add siya. Yes, Mary Angeli. Sir, pwede pong paulit sa test 1. Kasi Ang test 1 natin ay ang test 1 natin is meron tayong 15 questions. Ang part A natin ay 1 to 10. Part B natin is 11 to 15. Sa 1 to 10 natin is 2 points each tayo. Ano po? 2 points each. Ano po? Wala naman siyang solution na required. Next tayo is yung 11 to 15 natin na 5 questions is worth 3 points na you have to solve yung ating hinahanap sa 11 to 15. 3 points each siya. So 3 points each is 15. Yung 1 to 10 natin is 2 points. So 20 plus 15 is 35. The 65 points yung problem solving natin. Kaya meron tayong 100 points. And take note yung ating sa 11 to 15 is nodal at saka mesh pa rin yung ating problems doon. And karamihan siguro dun sa ating 1 to 10 is yung ating impedance combination and also KCL at saka KVL. Ano po, Kirchhoff's at saka yung ating Kirchhoff's current at saka Kirchhoff's voltage law. Okay ba tayo dun? May questions pa po ba? Kahit Angeli, yung ating collection ay ang i-collectan mo lang ay yung mag-e-exam bukas. And final question ko lang pala, 7 students lang yung wala bukas. Tama ba? 7 students, confirm ko lang. Nag-yes ay nag-ako po sa GCIC Mortelia, si Princess Lay, si Kayabiab Zapata, si Cariaga, si Louie D, at saka si Maria Clarice. And the rest ay bukas mag-exam, tama? Ayan. So, 7 lang pala yung hindi ko ipiprint. Okay. So, kung wala na kayong questions, good luck and God bless. Yung mga kailangan nga palang makataas ng midterms, ano po, yung mabababa yung prelims natin, ay di kailangan nating makapasa ng midterms para wala na tayong problema sa buhay pagdating ng finals. Although yung finals natin is malaki pa rin yung percentage. By the way, ang ating final exam nga pala ay iikot lang sa 3-phase natin. 3-phase system natin ng balance at saka unbalance. Pati yung symmetrical components natin.
Ano po, wala tayong per unit din na lalabas sa exam. Lalabas sa topic sa finals. Ginagawa ko pa lang ngayon din yung module kasi nasa balance pa lang ako. So kaya ako maaga din magdi-dismiss today is kailangan ko siya matapos para pagdating ng Monday is mabigyan ko na kayo ng copy ng module natin for finals. Ano po? Yun lamang and have a great day po sa ating lahat. Wala na kayong tanong, edi maaari na po kayong umalis sa ating Google Class meeting. Paalam po sa ating lahat. And please keep safe always since bagyuhan po ngayon. Thank you po, sir.